Kwentong OFW at mga libro. Marami nakapansin guys na marami kong koleksyon ng libro. Yan ay collection ko for more than 20 years. Kaya magkakahalong self-help books yan, mga inspirational, Christian books at mga business books. Kaya kung mahilig kayong magbasa ng mga libro, marami kong maire-recommenda sa inyo mga business books at mga inspirational books na kapupulutan nyo talaga ng aral. Ngayon, kung plano nyo magtayo ng business nyo, ito ang maire-recommenda ko sa inyong libro, 8 Lessons in Military Leadership for Entrepreneurs. Sa bungad pa lang ng librong ito ay mabasa nyo na experience is a cruel teacher, gives the exam first, then the lesson. May inspired din kayo dito sa libro na ito dahil nakalagay dito sa librong ito kung sino yung mga businessmen na hindi nakapagtapos ng pag-aaral o ng college. Tulad ni Steve Jobs, ni Mark Zuckerberg ng FB, tapos si Thomas Edison ng GE. Idagdag na rin natin, pero hindi kasama dito sa libong ito. Dagdag natin sa inspirasyon natin si Henry C. Although na medyo parang imposibleng mapantayan natin, no? At least nakapagsimula ka ng mag-business. At nabanggit din ni Robert Kiyosaki dito guys, sa librong ito, yung disiplina at higit sa lahat yung 4 na bahagi ng ating buhay, yung spiritual, emotional, physical, at mental intelligence. See you guys and God bless you all. Kwentong OFW at mga libro. Ako ay si Marshall Akbang. Do not tell the world what you can do. Show it. Yun ang nagbaka sa akin nang basahin ko ang librong ito, The Law of Success by Napoleon Hill, published in 1928. May kwento dito sa librong ito. May isang preacher na nag-announce sa newspaper na ang kanyang magiging topic sa Sunday morning sermon ay ganito: What would I do if I had $1 million? Sa madaling salita, may nakabasang mayamang businessman tumalo at matapos ang sermon, sinalubong niya ang preacher man at sinabing, kung may oras ka bukas ng umaga, dumaan ka sa aking opisina at kunin mo kung anong kailangan mo. $1,000,000. Ganon kahiwaga ang buhay. 1928 pa ito pinublish, pero yung topic niya ay hindi naluluma. Kasulukuyan pa rin itong napag-uusapan kasi tungkol ito guys sa negosyo at personal na buhay. At ang mga topic dito ay tungkol sa kabutihan, kooperasyon, pagkakaisa, at teamwork, ganon na din sa disiplina. Pinasadahan din dito ni Napoleon Hill yung pagiging ganit, inggit, yung selos, at paninibugho. Gagapiranggot lang yung binanggit ko sa inyo, kaya worth it itong basahin. Kaya yung mga bago pa lang na hilig magbasa, basahin nyo to. God bless you guys. The size of your success is determined by the size of your belief. Nakasaad dito sa The Magic of Thinking Big ni David J. Schwartz na ang tao ay dilikas na tagamasid, subalit itinuturo dito na bumuo ng malalim na ideya o pananaw na maaari mong gawin o isakatuparan. Kaya makakatulong ito na mapalago ang iyong benta, mapangasiwaan ng mabuti ang iyong negosyo, kumita ng malaki at higit sa lahat, magkaroon ng kasiyahan habang tinatamasa mo ang kapayapaan. Pwede naman palang pagsabayin yung ganun, di ba? Di lang yun, tinatalakay dito kung paano magagawa ng maayos ang iyong trabaho, ang pakikitungo sa pamilya, ang mainam na relasyon sa iyong asawa o man di kailangan na sobrang talino para maabot ang tagumpay, kundi kailangan mo lang ng mainam na pangunawa at akmang pag-uugali upang marating mo ang rorok ng tagumpay. Make your attitude allies, build confidence and destroy fear, believe you can succeed and you will. Yan ang ilan sa mga matutunghayan nyo dito sa librong ito. Guys, maraming salamat sa panonood at see you and God bless you all. If you give God the right to yourself, who will make a holy experiment out of you. God's experiment always succeed. Sabi ni Oswald Chambers dito sa introduction ni Paul Hathaway, ang author ng The Heavenly Man. Binabasa ko ito nun sa Riyadh ng palihim dahil di ko mapigilang umiyak. Namumugto ang mga mata ko noon, kaya nagtatago ako dahil ayoko makita ng mga kapatiran ko na lumuluha ako. Baka isipin nilang namatayan ako ng mahal sa buhay o kaya nag-away kami ni Mrs. At baka isipin din nilang may problema ako sa kumpanyang pinapasukan ko. Tiniptib ko yung sinapit Chinese Christian brother yon sa mga born-again Christian o sa mga believers ni Jesus Christ. Kung di nyo pa nababasa ang librong ito na ang isunod nyo para damay-damay tayong matigmak sa luha
ang ating mga mata. Matibay ang puso nyo kung di kayo maiyak dito Real life experience ng persecution, pagkagutom, pag-alipusta sa mismong bansa niya. Para si Paul din na nababartulina, kung naantig kayo sa buhay ni Job, malamang maapektuhan din kayo nito. Iba't ibang bansa ang napupuntahan ni Brother Yon para magpatotoo at marinig ang nakaka-inspired niyang kwento. Nagkaroon ng award ang librong ito ng Book of the Year, kaya garantiyang marami tayong matunan dito. Purihin ang Diyos and God bless you all.